Dagdag matrikula, mataas na presyo ng produktong petrolyo at iba pang bilihin ang iprinotesta ng ilang grupo ngayong araw. Nauwi pa sa sakitan ng protesta nang magpang-abot ang puwersa ng gobyerno at mga estudyante sa harap ng Malacanang. May report si Julio Segovia. Pataasan ng boses, palakasan ng tulak. Ganito ang naging tagpo kanina sa harap ng Malacanang. Ang mga pulis, militar at miyembro ng Presidential Security Group laban sa mga nagpoprotestang mga estudyante. Napaatras man kalaunan ng mga batang demonstrador, susulong pa rin daw ang panawagan nila sa gobyerno para sa mas mababang tuition. Walang signifikanteng aksyon po yung gobyerno, partikular itong Pangulo natin, para masolusyonan yung every year, taon-taon tumataas yung mga bayarin sa matrikula, bayarin sa paaralan. Isinabay ang protesta ng mga kabataang demonstrador sa death anniversary ni Cristel Tejada. Ang estudyanteng winakasan ng sariling buhay dahil bigo raw siyang makapagbayad ng matrikula. Kinundina naman ng National Union of Students of the Philippines ang paggamit di umano ng dahas ng mga pulis, militar at miyembro ng PSG laban sa mga estudyanteng nagprotesta. Ang grupong Pisto naman, mahal na presyo ng krudo naman ang dinadaing. Isinabay ang pangangalampag ng mga tsuper sa bisperas ng public hearing na pinatawag ng LTFRB kaugnay ng petisyong taas pasahe. Hirit ng mga miyembro ng Piston, aprobahan na ang hiling nilang 6 na pisong fuel discount sa lahat ng gas station sa bansa at pagbigyan na ang hiling nilang 50 sentimong dagdag pasahe. Kakarampot lang daw kasi ang 30 sentimong rollback sa diesel noong March 4. Kunwari, kala natin pantay dahil rollback ng 30 sentimos sa gasolina, pero pagtaas naman sa diesel na 30 sentimos din. Pero alam niyo po ba, dito sa ating bansa 70% ng bentahan ng petrolyo ay sa diesel. Kaya chicken feed lang po yung rollback na 30 sentimos sa gasolina, pero tubong lugaw naman ang kartel sa langis doon sa 30 sentimos na pagtaas sa diesel. Pero batay sa pagkwenta ng Department of Energy, mula noong Enero, tig-4 na beses ang pagtaas at pagbaba ng presyo ng diesel. At kung susumahin, mas malaki pang araw ang nai-rollback kaysa sa itinaas ng produktong petrolyo. Ang mga miyembro naman ng grupong Courage, nagprotesta sa harap ng business center ng Meralco. Hindi raw dapat pagbigyan ng ERC ang petisyon ng Meralco na singilin ng higit 5 piso kada kilowatt hour na noon siya mingtaas singil sa kuryente noong Enero. Nakita ngayon kung paano napapahirapan ng taong bayan na walang habas ang tuloy-tuloy na pagtaas ng singil ng kuryente habang ang taong bayan ay lalong humaharap sa lalong pahirap ng malaking perwisyong ito. 3 magkakaibang kilos protesta, iisa ang mensahe. Malaking pasanin kay Juan de la Cruz ang pagtaas ng mga bayarin, lalo na't hindi sumasabay sa pagtaas ang sahod ng maraming Pilipino. Sa datos ng National Statistical Coordination Board o NSCB, 4.1% ang naitalang inflation rate ng bansa noong Pebrero. At ayon sa isang ekonomista, inaasahan sa mga susunod na buwan ang mas mabigat pa sa bulsang presyo ng pagkain, tubig, kuryente at materyales sa pagtatayo ng bahay. Kasi yung inflation rate will nakababa yun ng real income or real purchasing power ng income mo. Yung halaga, ang tunay na halaga ng kita mo ay bumababa. Julio Segovia, GMA News.